Kita ninyo, nagbago na po yung pananaw ng mga tao. Naliwanagan na po sila kahit yung mga kababayan ni Sara sa Mindanao. Dati majority doon ayaw. Ngayon nabaliktad na po mga kababayan. 55% still majority ang nagsabi dapat harapin ni Sara Duterte ang impeachment trial. Kahit yung mga congressmen, mga kababayan, iilan lang sa mga congressmen sa Mindanao ang sumusuporta sa posisyon ni Sara Duterte. Majority sa mga congressmen ang sinusupport si Martin Romualdez na pinagbantaan ni Sara. Mga kababayan, base dito sa pinakauling survey ng SWS, 66% sa ating mga mamamayang Pilipino naniniwala na dapat harapin ni Sara Duterte ang impeachment. Humarap siya sa impeachment trial. So ano kayo ngayon, mga DDS, na bago na po yung survey? Nagising na siguro, tinamaan na. Yung maraming mga kababayan natin, nagising na, naliwanagan yung kanilang kaisipan. So pag-usapan po natin mga kababayan, ako pala po si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Yan po, malinaw na malinaw. 66% majority of Filipinos believe Sara Duterte should face impeachment court. So dapat mag-isip-isip na yung mga pro-Duterte senators. Makinig kayo sa boses ng ating mga mamamayang Filipino na inyong amo. Hindi ninyo amo si Duterte. Ang amin ninyo kami. Kaya makinig kayo. Unang-una, hindi man po si Duterte ang nagpanalo sa inyo. Ang nagpanalo sa inyo, yung boto ng mga mamamayang Filipino. Kasi kung pamilya Duterte lang, ilan lang naman sila po. Di ba? Napaka-kaunti. Hindi magkapanalo ng kapitan sa barangay. Ni isang kagawad po. Grabe ka naman niya, Mr. Maravillas. Di ba panalo si Digong as mayor doon? Doon man lang po yun sa kanila, sa Davao. Pinag-usapan dito po, buong Pilipinas. Pero kahit doon sa Davao, kung aasa lang sa pamilya nila, hindi sila panalo. Kasi ilan lang naman ang boto ng pamilya nila. Yun ang punto natin. Di ba po? So, kailangang pakinggan ang boses ng sambayanan na nagsasabi 66%. Ang gusto mga kababayan, harapin ni Sara Duterte ang impeachment trial. Yan napakalinaw po. Based on an SWS survey commissioned by Strat-Based Group, 66% of respondents said they agree that Vice President Sara Duterte should confront the corruption allegations against her through the formal impeachment process. Dumaan sa trial, impeachment process na due process para sa kanya. Binibigyan siya ng due process. Napatunayan, tama si Raffy Tulfo po. Sabi ni Raffy Tulfo, to prove niya her innocence. I am for the impeachment trial. Tama po. Meanwhile, only 19% said they disagree, while 15% were undecided. So yung mga undecided po, 15%, yun yung too busy para pakinggan mga kababayan kung ano itong issue sa impeachment or walang paki, walang hilig sa politika. Busy din sa kanya-kanyang agenda nila sa buhay. Ngayon, sabi rito, per region, Metro Manila had the highest amount of support for the impeachment trial at 76%. 15% disagree, 9% undecided. Followed by Balance Luzon at 69%. 16% disagree, 15% undecided. And Visayas, 67%. 20% disagree, 13% undecided. Sa Mindanao, mababa siya. Mindanao had the lowest but still maintained a majority in agreement at 55%, with only 26% disagreeing, while 19% were undecided. Kita ninyo, nagbago na po yung pananaw ng mga tao. Naliwanagan na po sila kahit yung mga kababayan ni Sara sa Mindanao.
Dati majority doon ayaw. Ngayon nabaliktad na po mga kababayan, 55% still majority ang nagsabi dapat harapin ni Sara Duterte ang impeachment trial. Kahit yung mga congressmen, mga kababayan, iilan lang sa mga congressmen sa Mindanao ang sumusuporta sa posisyon ni Sara Duterte. Majority sa mga congressmen ang sinusupport si Martin Romualdez na pinagbantaan ni Sara. At mamaya i-share ko din po sa inyo yung ratings, approval ratings po ng Congress. Maganda po ang approval ratings ng Congress. Kaya tuwang-tuwa si Martin Romualdez. Lalo nito mga kababayan na magoramintado yung mga DDS. Lalong magagalit si Sara Duterte kay Martin Romualdez. Kasi bukang bibig ni Sara na si Martin po, mga kababayan, kaya niya ito ginagawa nila. Kasi gusto nilang matanggal ako. Ang rason niya nito, yung presidential election, gusto niyang magpresidente si Martin Romualdez sa 2028, sabi ni Sara Duterte. Si Martin hindi man po umiimik, hindi man po nagsasalita ng tungkol sa politika. Pinopolitika masyado ni Sara Duterte. Yan ang sinasabi niya para pagtakpan yung confidential funds. Ang laging bukang bibig niya. Pinopolitika daw siya, pati yung kanyang tatay, pinopolitika kaya nakulong sa ICC. All politics daw. Kung naniniwala kayo na lahat lang ito politika, ibig sabihin walang ebidensya. So dapat more na dapat tumarap kayo sa impeachment trial. Wala dapat sa sino man sa mga kalyado ninyo sa Senado ang magsusulong ng magmumosyon para i-dismiss ang impeachment trial o i-dismiss ang impeachment case. Unang-una, mali ang motion na i-dismiss kasi ang mandato sa kanila to try and decide whether guilty or not guilty. Wala eh. Kung ano yung mandato sa kanila, yun ang ayaw nilang gawin. Yan ang problema ng ating mga senador. Yung pinapagawa ng saligang batas sa kanila, ayaw nilang gawin. Yung bawal sa saligang batas, yun ang ginagawa nila. Kaya sabi ni Congressman Joel Chua, delays may post Sara Duterte impeachment trial to year end. Baka niya umabot sa 1 year barul. Isang taon na po, abutin ng 1 taon, umabot na sa 1 year barul. O diba, mga kababayan, sa kakadelay na ginagawa ng Senado. O ngayon, in terms of awareness levels, 59% of the respondents said they already knew of the impeachment complaint against Duterte, while 41% said they just learned about it during the survey. So mataas na po yung awareness ng mga tao. Pinakamataas sa Metro Manila, 68%, followed by Visayas, 64%, Balance Luzon, 57%. Sa Mindanao, majority pa rin, 52% aware sila. The survey also showed that 44% of respondents strongly believe or somewhat believe that the Senate was deliberately trying to delay the start of the impeachment trial against Duterte, while 25% said they somewhat not believe or strongly not believe. The rest, or around na undecided, 22% or simply did not know enough, 9%. So, sabi po niya ni Strat-Based Group President Victor Andres Manhit, ito ang yung survey result, lalo na itong level ng awareness reflected a more engaged and vigilant public. Filipinos are watching closely and expect the country's democratic institutions, lalo na itong Senado, to act decisively and impartially. When half of the population is already informed about an ongoing impeachment case, it shows that citizens are not just passive observers. They are actively following developments, asking questions, and expecting accountability from public officials. Due to this, sabi po ni Manhit, the Senate must heed to its constitutional mandate,
to proceed without political interference or unnecessary delay. Naintindihan na po ninyo mga senador, kaya matakot kayo na hindi po ituloy ang impeachment trial. You'll be under trial in the bar of public opinion. At malamang sa malamang, pag pinilit ninyo ang gusto ninyong mangyari, lalo itong mga Duterte senators, that will be the end of your political career. It will be a case of death. Death to your political ambition. Pag sinubukan ninyo na i-discarril ang impeachment trial, i-dismiss ang kaso laban kay Sara Duterte without the benefit of trial. O ngayon, naitanong kanina sa press con ni Akbayan Representative Chel Diokno ang tungkol sa survey. At itong si Chel Diokno mga kababayan ay magiging parte ito ng in-invite siya na maging isa sa mga House Prosecutor sa impeachment trial ni Sara. So, hiningan siya ng reaction dito po sa result ng survey. Percent of the respondents said they agree that Vice President Duterte should address the allegations in the impeachment. 19% disagree and 15% are undecided. Your comment po. Well, tingin ko matagal nang iniintay ng sambayan ng Pilipino na makita ang ebidensya ng prosecution laban doon sa impeachment case. At yun mismo ang utos ng ating saligang batas na pag dumating yung verified complaint na may pirma ng at least 1/3 ng members ng House, yan ay ituturing na articles of impeachment at agad-agad kailangan magkaroon na ng trial. Pag sinabi natin trial, ang ibig sabihin nun ay yung mismong paghaharap ng ebidensya, pag-uupo ng mga testigo para malaman natin kung ano ba talaga ang kaso. Hindi lang sa impeachment kasi hindi lang naman ang mga senators ang naghuhusga. Pati lahat tayo mga Pilipino ay judge din. Dahil 'di ba ang kasabihan natin sa konstitusyon ay public office is a public trust and that trust must never be abused or violated. Correct. Thank you, Tina. May sa Senate Impeachment Court and sa Supreme Court. Well, tingin ko naman, lahat ng mga nasa pamahalaan ay sensitive sa public opinion. Whether they will admit it or not, that is always a factor, especially for elected officials. Pero para sa akin, talaga yung dapat mangibabaw dito ay ano ba yung utos ng ating saligang batas? At sa akin, malinaw yon. Conduct the trial now. So, ang ibig sabihin po ni Chel Diokno, mas importante yung mandato. May survey, walang survey, dapat hindi po tinitingnan kung ano yung sinasabi sa survey, kundi ang tinitingnan po, yung mandato, utos, mandato galing po sa saligang batas. Di ko mo, mataas yung result ng survey na nagsasabi, dapat nang gawin ang impeachment trial, doon lang sila gagalaw. Hindi dapat ganon. Hindi dapat ganon mga kababayan. At kung halimbawa, minority sa mga Filipinos ang sumusuporta sa impeachment trial, hindi na sila gagalaw kasi konti man lang anya yung naniniwala. Konti man lang anyang sumusuporta sa impeachment. Hindi yon dapat ganon. Ang utos, malinaw. Pag may impeachment case na i-file, na i-transmit sa Senado, ang mandato ng Senado po is to forthwith proceed. Trial shall forthwith proceed. Ganon po dapat. Other topic lang, Kong Shell. Balikan ko lang sa OVP. Nabanggit din po kanina sa press briefing ni spokesperson Castelo na pag sinabi naman daw, kasi sinagot po nila yung binabanggit na hindi naman ibig sabihin na nakakuha ka ng unmodified opinion rating from the Commission on Audit, walang irregularity. Pero pag nakakakuha daw po kasi ng mga ganitong klase ng rating, doon din daw po tutungo na walang mali sa pag-present ng mga financial statements at wala daw pong missed financial statements sa Kong Shell. Hindi ko na-cover yung na-monitor yung mga nabanggit na yon. But I think the proper platform for this discussion is in the impeachment proceedings because that's really where evidence should be presented. Thank you po. Morning po. Morning. Balikan ko lang ho yung survey regarding the impeachment of VP. The survey represents the public clamor, ano po? Sinasabi po nila. Do you think po yung survey po in a way ay naging partial success para po sa
House. And in a way po din ay na-pressure ngayon po ang Senado dahil si Senator Joel po announced it earlier na magre-reconvene na po ang impeachment court on August 4. Ano po ang reaction po ninyo? Noon pa lang mga hearings ng mga iba't ibang committee ng House of Representatives, nakita naman natin lahat na tutok ang mga ordinaryong Pilipino. Halos lahat ng mga tahanan ay alam nila kung anong nangyayari, kung sino tumitestigo, anong ebidensya ang hinaharap. And that has, I believe, really raised their attention and awareness about what impeachment is all about. Kasi nga, pag sinabi natin impeachment, ang talagang issue dyan ay dapat ba may pananagutan ang isang mataas na opisyal. At ngayon, everyone is waiting with bated breath for the trial to begin. And the survey, I believe, shows that sentiment. Now that the Senate will reconvene as impeachment court on August 4, palagay niyo po ba na pressure ang Senado sa survey? I think, for me, the question is, the Constitution commands that the Correct. Senate, after it is convened as an impeachment court, must conduct the trial forthwith. And that should happen. So, para sa akin, yun ang talagang kailangan mangibabaw sa lahat ng mga senator judge natin. Meaning, may survey, walang survey tungkol sa kagustuhan na matuloy ang impeachment trial. The fact na may mandato kasi may impeachment case na final laban sa Vice Presidente, dapat matuloy siya. May survey, may walang survey o wala. Yan ang ibig sabihin, mga kababayan ni Chel Diokno. Tumalima sa mandato ng konstitusyon. Tingin niyo, sir, nauubos na yung pasensya ng mga tao sa Senado at kay VP dahil sa pagsagot. Kaya gano'n na lang yung lumabas sa survey. Tingin ko, yung lumabas sa survey talagang eye-opener yan para sa lahat. Kasi ang pinapakita niyan na iniintay ng sambayan ng Pilipino yung paglitis ng kaso. We are all waiting for the trial to begin. Nauubos na pasensya. I think you can come to that conclusion from the results of the survey. Today's last question, Big Sumintak from Net25. Magandang umaga po. Itong dilema na kinakaharap natin sa impeachment case against the Vice President, maituturing ba natin ito na unique and extraordinary compare doon sa mga previous impeachment cases like of ERAP and Chief Justice Corona? Kasi itong kay BP Sara, nung ma-file yung article of impeachment, pasara ang 19th Congress. Kaya nagkakaroon ng ganitong delay na ginagamit ng Senado para hindi kaagad masunod yung constitutional provision na forthwith. Well, maraming unique at kakaibang mga pangyayari dito sa impeachment case ni VP Sara Duterte. Nandyan yung nabanggit ninyo na yung timing ng pag-filing, pero hindi lang yon. Nandyan din yung issue ng yung mga nangyari before and after the articles, the verified complaint was filed. At pinaka-recent, syempre, yung direktiba na nanggaling sa ating Korte Suprema, samantalang nag-convene na ang ating Senado bilang impeachment court. So all of these issues are new, and as far as I'm aware, wala pa talaga tayong konkretong jurisprudence pagdating sa mga ilang issue na yan. Thank you. O ngayon, hiningan din po ng reaction si Chel Diokno tungkol doon sa final na PRRD Act ni Amy Marcos, sabay lipad papuntang dahig. To this, Senator Amy Marcos has filed a measure seeking the prohibition of arresting or detaining any person in the Philippine territory and transfer to an international court without a warrant of arrest issued by a local court. I haven't seen that resolution, no, but just based on what you have informed, what you have told me, number one, kahit na tayo ay kumalas na sa International Criminal Court, meron pa rin tayong mga obligasyon
sa court sa ilalim ng Rome Statute for those crimes that are committed or covered by the jurisdiction of the ICC noon tayo ay membro. And included doon yung ating obligasyon na sumunod. We have a duty to respect and to follow the procedures of the ICC. Any law that we will pass or that will be in violation of the Rome Statute, for me, would not be consistent with our obligations under the ICC. Yung isa pang bagay na sana madiinan natin ay ang ICC ay isang court of last resort, kaya nga meron siyang principle of complementarity. Ibig sabihin nun, kung kaya naman litisin ng maayos at patas ang kaso sa isang bansa tulad ng Pilipinas, ay hindi na kailangan pang pumunta sa ICC. But based on the deliberations of the International Criminal Court, they have come to the conclusion that, and I fully agree with it, that it will be so difficult to have a fair trial in the Philippines of a former president who has still a lot of influence na maaring matakot ang mga testigo, maaring magdalawang isip, maaring a former president who also managed to appoint a lot of members of the judiciary, a former president who really waged a war on drugs that was a very violent war. Kaya para sa akin, we can be assured of a fair trial if it's done in the ICC. The judges there cannot be coerced, intimidated, or otherwise influenced in their decisions. Pati ang mga testigo ay hindi rin matatakot na humarap at sabihin yung kanilang kaalaman. So sir, malabo pong pumasa yung ganitong panukalang batas? I would have to read the bill before I can really say, but I think that doon pa lang sa kanila pagdedebatehan na maigi yan. Thank you, sir. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.